Patuloy pa rin silang naglalakad hanggang sa nakita nila ang isang butiking kulay asul. Muntik na itong maapakan ni Leader Choi habang naglalakad kaya mabilis itong tumakbo palayo. Pinapaalala ni Leader Choi ang tungkol sa mga gate na kanilang pinasukan ngayon. Ang mga halimaw na lumilitaw sa gate na ito ay tinatawag na Swamp Lizardmen. Isa silang malaking tribo na nahati sa mas maliliit na puwersang militar dahil nasa entrance pa lamang sila. Ipinaliwanag ni Leader Choi na ang una nilang makikita ay ang mas maliliit at mahihinang puwersa. Tahimik lang na nakikinig si Taekyung. Pinoproseso ang bawat detalye na sinasabi ng kanilang leader. Ang bilang ng mga Swamp Lizardmen ay nasa 20 grupo kaya kapag may nakita si Taekyung dapat niyang patayin agad para hindi sila makatakas. Patuloy na nakikinig si Taekyung at wala pa rin siyang sinasabi. Habang nakatalikod si Leader Choi, pumasok sa isipan ni Taekyung na alam niyang mayaman si Leader Choi sa lahat ng aspeto. Pero hindi ba siya masyadong kumpiyansa para lang tumingin sa isang D-rank gate? Ang Swamp Lizardmen ay hindi naman kilala bilang mahihinang halimaw bagaman hindi ko pa nakikita ang sarili kong lakas sa ganitong laban. Pero alam ni Taekyung na maraming kayamanan si Leader Choi kaya dapat mas magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Habang naglalakad, bumalik sa isipan ni Taekyung ang pinag-uusapan nila kanina tungkol sa gate na papasukin nila. Ayon kay Leader Choi silang dalawa lang ang papasok ngayon araw. Nakasimangot na sumagot si Taekyung. Tinanong niya si Leader Choi kung bakit silang dalawa lang. Gusto ba nitong maging draw ang laban? Ngunit kalmado lang na tugon ni Leader Choi. Tapos na raw ang lahat ng kailangang asikasuhin at alam naman ni Taekyung yun dahil pinaalala na rin ito sa kanya noon. Sa seryosong tinig ni Leader Choi sinabi niya, bagaman gusto kong sabihin sa iyo na walang kwenta ang pagpasok sa gate na ito, dapat mong tandaan ang pag-alis mo rito ngayon ay nangangahulugang gusto mong umalis sa guild. Ngunit iba pala ang pagkaintindi ng ating bida na unawaan niya ang tunay na ibig sabihin ni Leader Choi kaya agad ding sinabi ni Leader Choi na isa siyang reawakened na hunter kaya wala itong dapat ikatakot. Kaya't napatigil ang ating bida dahil ang ibig sabihin nito ay dumb-oble. Ang lakas ni Leader Choi akala niya ay isa lang itong si Rank, ngunit bakit tila nad-oble pa ang kapangyarihan nito? Akala niya noon na siya lang ang may ganitong uri ng awakening. Sa seryosong tinig ay agad sinabi ni Leader Choi ang katotohanan na siya ang si Rank tinutukoy noon pa at ngayon ay nagbago na dahil kung susumiin nasa S-rank na siya. Nagpalabas siya ng kaunting kapangyarihan at agad kumalat ang alikabok sa paligid. Ramdam ni Taekyung ang bigat ng enerhiya nito habang marahan pang idinugtong ni Leader Choi. Natanggap ko ito noong nakaraang araw, ngayon isa na akong reawakened. Napansin ni Taekyung na tila dumb-oble na ang lakas ni Leader Choi. Noong una inakala niyang nasa B-rank lamang ito, ngunit ngayon ay halatang mas tumaas pa ang antas ng kapangyarihan nito. Habang tumatagal mas lalo siyang naiintriga sa pagkatao ni Leader Choi. Dahil sa mga napapansin ng ating bida, tila hindi basta-basta ang pinagmula ng leader nila, lalo na ang security guard ni Leader Choi. Ramdam ni Taekyung na mas malakas ito kaysa sa karaniwan at tila may tinatago pang tunay na kakayahan sa isip niya. Hindi pa niya nakikita ang buong potensyal ng mga taong ito kaya't hindi rin niya lubos na maunawaan kung ano ang tunay na pagkatao ni Leader Choi at ng kanyang butler. Hanggang sa gumamit si Taekyung ng kanyang chi sense, may sibat na biglang tumusok sa gitna kaya agad siyang napaatras. Pinaalalahanan siya ni Leader Choi na kumilos na ang mga Swamp Lizard at ang nakita ni Taekyung ay ang sandatang tinatawag na harpoon weapon. Napasigaw si Taekyung ng mura dahil muntikan ng tamaan ng harpoon ang kanyang paa. Kaya galit niyang sinabihan si Leader Choi dahil hindi man lang siya sinabihan na mabilis kumilos ang mga Swamp Lizard. Ngunit kalmado lang na sumagot si Leader Choi na dapat ay magdahan-dahan siya kung ayaw niyang mamatay sa labanan. Ang paa ng lizard ay binalot pa rin ng berdeng aura habang nakaapak ito sa bato. Nakatambang ang mga Swamp Lizard sa paanan ng bangin at malinaw na nakikita ang kanilang mga level. Ang isa ay nasa level 40 at ang kasama nito ay kapareho lang. Nakita ito ni Taekyung dahil aktibo pa rin ang kanyang chi sense. Tatlong sibat ang pinakawalan ng mga lizard at bumulusok ito pababa kung saan. Hinarang lang ito ni Taekyung sapagkat madali lang niyang winasak isa-isa. Lumundag naman ang isang lizard at mabilis itong tumatakbo habang sumisigaw na maghihiganti ito sa ating bida. Habang mabilis tumatakbo ang lizard, nakatayo lamang ang dalawa at hinihintay ang paglapit nito. Pinagpawisan si Taekyung pero sinabi niya pa rin na hindi siya natatakot dahil alam niyang siya lang ang lalaban ngayon.
Tama ang sinabi ni Leader Choi, dapat pa ring mag-ingat ang ating bida dahil ang creature na ito ay sobrang characteristic, marunong ito sa tamang paraan ng pakikipaglaban sa mga taong may atraso. Kaya sumagot ang ating bida na magtatago na lamang siya sa likuran ni Leader Choi at siya na mismo ang makipaglaban habang siya ay manunood na nakapwesto sa ligtas na lugar. Pero nang papalapit na sana ang lizard kay Leader Choi, bigla itong lumiko kung saan patungo kay Taekyung ang punteriya nito kaya mabilis siyang kinabahan. Inatake ang ating bida at sinabi niya ano bang nangyayari habang galit na galit pa rin ang lizard dahil sa pagkaubos nila sa lahi nito. Kaya't nagmumura ang ating bida nang makalayo siya ng kaunti at agad na nagsalita kung bakit siya ang inatake at bakit hindi man lang tumulong si Leader Choi sa kanya habang ang lizard ay muling naghahanda sa pag-atake. Itinuro naman ni Leader Choi kung ano ang dahilan at pinaalala niya na ito ay may kinalaman sa kanyang kasuutan kaya nagwawala ang mga lizard. Agad namang nagtanong ang ating bida kung ano ang ibig sabihin ng mga kasuutan niya dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pinasuri ng ating bida ang kanyang kasuutan at lumabas. Sa sistema ni Taekyung ang mga detalye ng kanyang mga gamit item Lizardman Massacre Harpoon Uri Armas Rango Unang Rate Mga paghihigpit wala sa matagumpay na pag-atake may mataas na posibilidad na magdulot ng status effect na magkadugo ang isang item set ay Ant Lizardman Hunting Leather Set Uri Armas Rango Unang Rate Mga paghihigpit wala ginawa mula sa balat ng mga butiki kapag isinusuot ang buong set ang Scale Armor ay automatikong ma-activate. Sumigaw ng ubod lakas ang lizard para patayin ang ating bida habang ang ating bida naman ay nagmumura dahil ang kanyang kasuutan pala ngayon ay gawa mula sa balat ng lizard. Hindi niya ito napansin o napag-isipan kaya pala siya inatake ng walang alinlangan dahil sa kasuutan. Tumatagaktak ang pawis ni Taekyung sa labis na inis at frustration. Muntikan ng matamaan ang ating bida sa ulo. Buti na lang at nakailag siya agad. Sinabi niya sa sarili na dapat mag-draw na lang kaagad para hindi na siya atakihin ng mga hinayupak na lizard pero segundo lang ang meron siya para kumilos. Sinigawan ni Taekyung si Leader Choi kung bakit ito nakatingin lang sa kanya habang siya ay nakikipaglaban. Ano ba raw ang ibig sabihin ng pagpunta nito sa gate, ngunit tinanong lang siya ni Leader Choi kung anong ibig niyang sabihin. Patuloy pa ring nagmumura na ang ating bida habang sinasabi na dapat magbigay ng plano si Leader Choi habang siya ay abala sa pakikipaglaban at nagdi-distract sa mga lizard. Ngayon pa man ay malinaw na walang plano si Leader Choi dahil tila wala itong pakialam sa mga sinasabi ng ating bida habang damadami pa ang mga lizard sa paligid. Itinaas ni Leader Choi ang kanyang hintuturo. Una ay pinaalala niya na pumunta sila sa loob ng silid ng kagamitan kung saan naroon na ang mga gear set at siya mismo ang pinapili kung ano ang gusto niya kaya't wala siyang kasalanan dito. Habang patuloy na nagsasalita si Leader Choi, sinabi pa niyang hindi niya kasalanan kung mali ang pinili ni Taekyung dahil nakalatag na roon ang mga sandata at kasuutan. Nahiya tuloy si Taekyung sa naging pagkakamali niya. Ang susunod na ipinaalala ni Leader Choi ay ang tungkol sa pagpasok nila sa dungeon gate. Pangalawa, sinabi niya na hindi siya kikilos hanggat hindi niya nakikita ang buong potensyal ng ating bida kaya wala siyang pakialam kahit mamatay ito sa loob ng dungeon gate. Habang patuloy niyang sinasabi ang mga katagang iyon, idinagdag pa niya na hindi dapat nagmamadali ang ating bida at dapat itong matutong obserbahan muna. Siya ay nanunood lamang sa gilid dahil hindi naman siya ang pumili ng mga kasuutan kaya huwag itong magtanim ng sama ng loob sa kanya. Samantala ang ating bida naman ay nagmumura sa inis dahil nakalimutan niya ang mga paalalang sinabi sa kanya bago pa sila pumasok sa loob ng dungeon gate. Kaya't nagtanong ulit ang ating bida kung manunood lang ba talaga si Leader Choi. Kinumpirma naman ito agad ni Leader Choi na doon lang siya at hindi gagalaw. Na inis ang ating bida at nagmura dahil gusto niyang magpatulong ngunit nakakross lamang ang dalawang braso ni Leader Choi. Habang pinapanood siya, patuloy pa rin silang nagbabangayan habang naririnig ang mga malalakas na tunog ng pag-atake mula sa magkabilang panig na tila nagbubuwis buhay sa labanan. Ang huling pag-atake ng lizard ay muntikan ng tumama sa ulo ng ating bida. Buti na lamang at naitaas niya ang kanyang baston sa tamang sandali. Humihingi pa sana ng tulong ang ating bida at sinasabi na dapat ay magbigay ng gabay si Leader Choi, subalit nang lumingon siya sa kinaroroonan nito wala na si Leader Choi sa kanyang pwesto. Dahil dito nagmura siya ng ubod lakas sa sobrang inis dahil nahihirapan na siyang samalag sa mga sunod-sunod na pag-atake ng mga lizard. Mula sa malayo nakaupo si Leader Choi sa isang sanga ng kahoy habang pinapanood at chini-cheer ang ating bida.
Sinasabihan pa ito na dapat magsikap pa sa pakikipaglaban sa mga lizard habang ang ating bida naman ay nagmumura na at lumitaw ang mga ugat sa kanyang ulo sa sobrang inis. Dalawang lizard ang biglang sumugod at malakas na kumalabog ang lupa matagal bago ito napansin ng ating bida at agad niyang tiningnan kung ano ang nangyayari. Nahihirapan siyang samalag sa sunod-sunod na pag-atake kaya umatras siya ng bahagya habang patuloy pa rin ang walang tigil na paglusob ng mga lizard. Hanggang sa tuluyan nang mamula sa galit si Taekyung at hindi na maipinta ang kanyang mukha sabay sigaw ng galit mga putang inang lizard na to halos di maubos-ubos. Nagdilim ang paligid ni Taekyung at kasabay nito ay narinig ang malalim niyang tinig gagamitin ko na ang Jin family techniques ito ang unang itinuro sa kanya ang tinatawag na Lone Dragon hindi naman alam ng mga lizard ang panganib na paparating sa kanila kaya patuloy pa rin silang sumugod kay Taekyung walang kam-alay-malay sa kapahamakan sa isang iglap biglang nagliwanag ang paligid kasabay ng malakas na enerhiya na sumabog mula sa katawan ni Taekyung. Kalaunan nawasak ang mga katawan ng mga lizard at ang paligid ay nabalot ng berdeng dugo na tumalsik sa lupa tanda ng mabilis at mabagsik na pag-atake ng Lone Dragon technique. Nagbigay ng abiso ang sistema ni Taekyung dahil sa epekto ng Lizardman Hunting Leather Set. Tumanggap ka ng karagdagang 10% na pinsala dagdag pa rito dulot ng Lizardman Massacre Harpoon. Nakaranas ka ng karagdagang 20% na pinsala. Ikaw ngayon ay nag-iisang humaharap sa mga lizard sa paligid mag-ingat dahil ang mga nilalang na ito ay hindi titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ang kanilang pagkamatay. Ang isang lizard ay nagmulat pa ng kanyang mga mata. Ngunit kalaunan ay dahan-dahan na itong pumikit. Pagkalipas ng ilang sandali, bumulagta na ang katawan ng lizard na may malaking butas sa pusod wala na itong buhay. Nagbigay agad ng abiso ang sistema ni Taekyung na matagumpay na naubos ni Taekyung ang mga lizard na level 40 kasunod nito ipinahayag ng sistema ni Taekyung na siya ay nag-level up ng 2 beses sunod-sunod hingal na hingal ang ating bida habang nakahandusay sa paligid ang mga bangkay ng mga lizard. Lumapit agad si Leader Choi sa ating bida ngunit kapansin-pansin ang paglitaw ng malalaking ugat sa ulo ni Taekyung dahil sa tindi ng galit nito. Itinuro pa ni Taekyung sa kanya kung ano ang nangyayari ngunit agad namang yumuko si Leader Choi at humingi ng paumanhin dahil hindi siya tumulong sa laban. Nabigla si Taekyung hindi niya maintindihan kung anong pumasok sa isip ng kanyang siraulong Leader Choi. Kaya lamang hindi tumulong si Leader Choi upang kumpirmahin ang kakayahan ng ating bida, at taos-puso siyang humingi ng paumanhin. Idinagdag pa ni Leader Choi kailangan kong malaman kung paano ka lumalaban at kung gaano karaming kalaban ang kaya mong harapin kailangan ko ring malaman kung hanggang saan kita madadala sa akin bahagyang ibinaba ni Taekyung ang kanyang kamay habang pinoproseso pa ang mga sinabi ni Leader Choi. Nagreklamo naman ang ating bida kung bakit ginawa yun sa kanya ngunit kalaunan ay tinanggap na rin niya ang katotohanan isa lamang ang kanyang hiling pwede namang tumulong si Leader Choi sa kanya. Pero bakit kailangan pang ipaubos sa kanya ang lahat ng mga hinayupak na lizard na yon? Kumpiyansang sumagot si Leader Choi na alam naman daw niya kung gaano kalakas si Taekyung, kaya hindi siya tumulong upang makita ang buong potensyal nito. Dugtong pa ni Leader Choi hindi niya inakala na ganun na pala kalakas ang ating bida inubos niya lahat ng lizard nang hindi man lang nagtamo ng kahit anong pinsala bahagyang nagdilim ang paningin ni Taekyung habang nakikinig sa mga sinasabi sa kanya. Umubos si Taekyung at sinabi kay Leader Choi na dahil pinuri siya nito hindi na siya magtatanim ng galit bahagyang nakangisi at tinakpan ng bibig nagpatuloy siya dapat kalimutan na lang natin yun idinagdag niya bilang paghudyat na magkaibigan naman sila pero dapat tandaan ni Leader Choi na malakas na siya ngayon wala namang agad masagot si Leader Choi habang nakatitig sa namumulang mukha ni Taekyung. Namumula pa rin ang mukha ni Taekyung nang sabihin niya kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Wala pa namang malinaw na solusyon si Leader Choi pero may magandang plano siya kaya nagtanong si Taekyung ano ulit ang plano mo kinuha ni Leader Choi ang isang parang batelya mula sa likuran niya. Nakita na rin sa malapitan ni Taekyung ang kinuha ni Leader Choi agad niya itong tiningnan, at pinayit ni Leader Choi ang bagay upang ipakita kung ano ang laman nito. Bigla itong naglabas ng pulang usok na tumataas sa hangin tumitig ang ating bida nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagkalat ang pulang usok sa himpapawid at dahan-dahan itong naglalaho sa ilang bahagi ngunit kalaunan, nilipad ito ng hangin. Patuloy pa rin si Taekyung sa pagtitig sinusubukang unawain kung ano ang pangunahing pakinabang nito para sa kanilang dalawa. Sinabi na rin ni Leader Choi ang pangalan ng kanyang pinapalabas na usok tinatawag itong pheromone. Inamoy ito ng ating bida, at napansin ni Taekyung na para raw itong perfume. Pinaliwanag ni Leader Choi na ang pheromone ay isang uri ng pabango ng lizard, at ito rin ang pangunahing sangkap para sa breeding, kapag inilalabas ng mga reserve,
nagkakalat sila ng mabangong aroma. Nang maproseso ni Taekyung ang pangunahing gamit ng pheromone para bang may lumabas na tinik sa kanyang utak na tuklasan niyang ang pinalabas pala ni Leader Choi ay mula sa female lizardmen kaya mabango ito sa mga lalaking lizard. Ang lupang inaapakan ni na Leader Choi at Taekyung ay nanginginig, gumagalaw pati ang mga bato at kahoy sa paligid. Nagsiliparan ang mga uwak at langgam habang nanginginig ang kakahuyan at mabilis na lumingon ang dalawa upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakangisi, sinabi ni Leader Choi, epektibo talaga ang ginamit kong pheromone, mabilis itong kumalat. Nagitni sa galit ang ating bida at tinawag siyang siraulong leader bilang tugon. Nakatikim siya ng malutong na putang ina. Umatungal ng malakas ang mga lizard habang mabilis itong tumatakbo, dala-dala ang kanilang mga sibat. Isa ay nasa level 40 at isa naman ay level 45. Nagtanong si Leader Choi kung kakayanin ba ng ating bida ang lahat ng lizard na dumarating. Agad namang sumagot ang ating bida kung hihingi siya ng tulong sa akin. Tutulong ba ako, di ba hindi kaya ipaglaban niya ito ng mag-isa? Yan ang kahayukan ni Leader Choi. Itinambakan pa ni Leader Choi na hindi siya tutulong dahil alam naman niyang malakas ang ating bida. Nagalit kaagad ang ating bida, sapagkat alam niya ang magiging sagot nito. Umatungal ang isang dambuhalang lizard na sa sobrang laki at pangit ay kasing pangit pa sa kaibigan mo. Hinawakan nito ang kahoy na parang isang poste. Agad itong napansin ng ating bida at pinaalahanan ang dalawang level 52 chief lizard. Idinagdag pa ng sistema na kailangan gamitin ng ating bida ang battle cry kaya aktibo na ito ngayon. Sa likuran, bumulong si Leader Choi na kailangan na nilang mag-retreat Taekyung kung hindi nila kaya nag-violate ang mukha ni Taekyung sa frustration na ibinibigay ni Leader Choi. Wala namang imik ang ating bida at hindi rin nagsalita. Bagkus humakbang pa siya ng pasulong upang sagupain ang mga siraulong lizard. Agad itong napansin ni Leader Choi, at sa isip niya bago talaga ang desisyon nitong mukhang pera natin si Taekyung. Iniwan si Leader Choi sa kanyang kinatatayuan habang ang ating bida ay marahang sumagot na hindi na niya kailangan ng tulong lalo na mula sa isang hipokritong leader. Wala nang masabi si Leader Choi sa katarantaduhang sinabi ni Taekyung. Maraming lizard ang nag-uunahan upang sugurin si Taekyung, ngunit nanatili siyang kalmado habang hinihintay ang mga darating sa kanyang harapan. Naghandang sumagupa si Taekyung, ngunit binuksan muna niya ang kanyang sariling character profile upang suriin kung ilang points na ang natira. Lumitaw ang character profile ni Taekyung, at napansin niyang ang level niya ngayon ay level 40. Nakita rin niya na ang natitirang points values ay nasa 100 pa. Inutusan ni Taekyung na ilagay 30 points sa strength, 40 points sa stamina at ang natitira ay ilalagay sa agility kaya naubos na ang points ni Taekyung matapos ilagay ang natitira. Naranasan muli ni Taekyung ang masakit na proseso ngunit kinaya niya ito kahit nasasaktan. Napabuntong hininga siya pagkatapos habang unti-unting sumasali sa kanya ang buong proseso at kaagad niyang naramdaman ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Samantala ang dambuhalang Chief Lizard na level 52 ay umatungal ng ubod ng lakas upang takutin ang ating bida. Ngunit hindi man lang natakot si Taekyung, bagkus, nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit, kasabay nito pinakawalan niya ang isang malakas na kontra-atake na tinawag niyang one strike. Sa isang iglap bumuhos ang isang laser blade patungo sa mga halimaw. Ang nadaanan ng laser blade ay nagmistulang isang malaking espada na sumire sa lahat ng nasa daraanan nito. Napahiyaw sa matinding sakit ang dambuhalang lizard habang unti-unting naglaho ang kanyang katawan. Maging ang mga kasamahan nito ay hindi nakaligtas. Wala nang natira kundi mga kalasag na laman at durog-durog na katawan matapos tamaan ng one strike ni Taekyung. Napatigil si Leader Choi na panganga sa gulat at paghanga sa kapangyarihang nasaksihan niya. Napaisip tuloy siya kung normal lang ba sa isang C-rank hunter ang magkaroon ng ganitong uri ng reawakening. Isa pa, napakalakas ng enerhiyang pinakawalan ni Taekyung. Tagaktak ang pawis ni Leader Choi sa tindi ng kanyang nakita. Bagaman nakita na niya ang kapangyarihan ni Taekyung, hindi pa rin maalis kay Leader Choi ang labis na pagtataka habang nakatindig si Taekyung sa kanyang harapan. Patuloy pa rin siyang hinuhusgahan ni Leader Choi sa kabila ng lahat ng kanyang nasaksihan. Naalala ni Leader Choi ang mga nakaraang araw. Noon si Taekyung ay isang E-rank hunter lamang at batay sa kanilang mga requirements halos itinuturing pa siyang mahina at sira, ngunit ngayon narito sila sa loob ng C-rank dungeon at sa isang iglap lamang,
Inubos ni Taekyang ang lahat ng kalaban para bang ang lakas nito'y katumbas na ng isang S-rank hunter. Habang napabuntong hininga ang ating bida matapos ang malakas na ataking pinakawalan niya sa mga lizard, patuloy pa ring humusga si Leader Choi. Sinabi pa niya sa sarili, sinabi sa akin ni Taekyang na isa lang siyang karaniwang mangangaso, pero bakit ang lakas niya ay kahalintulad na ng isang C-rank? Anong klaseng biro ito? Pagkatapos ay kinuha ni Leader Choi ang atensyon ni Taekyang at nagsabi, sumama ako sa 2 taong raid na ito dahil gusto kong makita ang hangganan ng kanyang kakayahan, pero mas nalito lang ako ngayon kaysa dati. Sa palagay ko kailangan nating pumunta sa isang C-rank gate sa susunod. Agad naman itong narinig ni Taekyang. Mas lalong napaisip si Leader Choi dahil posibleng mas malakas pa si Taekyang kaysa sa kanya. Ngunit iba pala ang iniisip ng ating bida. Akala ni Leader Choi ay nakikinig siya, pero ang totoo mas inaalala ni Taekyang ang mga napatay niyang lizard, lalo na't nawasak ang mga balat ng mga ito. Ngayon ay umiiyak ang ating bida, habang nagmumukhang hanggal sa paningin ng iba dahil sa kanyang labis na pag-aalala. Samantala nanatiling tahimik si Leader Choi, walang masabi kay Taekyang. Sa labas ng gate maririnig ang mainit na pagtatalo ng dalawa dahil hindi makapaniwala ang ating bida sa sarili niyang katangahan matapos masira ang mga balat ng mga lizard na sana'y maibebenta pa. Habang nagagalit siya sa sarili, niyaya naman siya ni Leader Choi na umalis na sa dungeon gate, pero napamura na lang siya sa inis dahil hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Pagsapit ng gabi, tumambad sa kanila ang malaking buwan na tila saksi sa pagod. At tagumpay nila maingat na inilagay ni Taekyang at ni Leader Choi ang kanilang mga kagamitan sa box. Sa kabila ng inis ng ating bida, pinuri pa rin siya ni Leader Choi dahil sa kahanga-hanga nitong ipinakitang lakas at galing sa laban. Habang nagbibihis si Leader Choi ay inutusan niya ang kanyang butler na kunin ang kanyang jacket. Agad namang sumunod ang butler, habang si Taekyang ay napabulong na may personal butler pala ang kanyang hipokritong leader, kaya napaisip siya kung bakit ngayon lang niya ito nakita at kung sumama ba talaga ito sa kanya sa raid kanina. Nagpasalamat naman si Leader Choi kay Taekyang sa ipinakita nitong pakikipag-cooperate sa kanilang trabaho, ngunit agad namang nagtanong si Taekyang wala ba silang trabaho bukas. Sumabat naman si Leader Choi na may halong pagtataka, anong ibig mong sabihin dyan Taekyang? Sa mahinahong tinig ay nagtanong si Leader Choi kay Taekyang kung buong linggo ba itong nagtatrabaho sa dati nitong guild. Sumagot naman si Taekyang na di ba normal lang naman magtrabaho buong linggo. Agad namang pinigilan ng dalawa dahil tila hindi na matanggal ang tensyon sa pagitan nila kung kaya ba talagang magtrabaho buong linggo, habang si Taekyang ay nakatulala lang at pinagmamasdan ng dalawa na parang muntik nang lumabas ang kaluluwa sa inis at pagod. Isinuot na ni Leader Choi ang kanyang jacket at nagbigay ng paliwanag. Ang layunin daw ng katapusan ng linggo ay para magpahinga, kinakailangan ng batas na gawin ito ng mga mangangaso. Tumingin siya kay Taekyang at nagtanong, pinilit ka ba ng dati mong guild na magtrabaho pati sa katapusan ng linggo? Napabuntong hininga si Taekyang habang nakataas ang dalawang kamay at sabay sabing, anong uri ng mid-tier guild ang sumusunod sa panuntunang iyon? Hinayaan nila kaming magpatuloy sa mga pagsalakay kapalit ng mas mataas na sahod, at dahil ayaw naming maiwan ang mga raid na iyon sa aming talaan, kadalasan ay binabayaran kami ng cash. Tumugon naman si Leader Choi na may seryosong tinig, isa ka ng C-rank hunter ngayon Taekyang, hindi mo na kailangang mabuhay sa ganoong paraan. Yumangal pa sana si Taekyang pero pinigilan niya ang sarili. Sa isip niya ay nasabi niya, sinusubukan kong matapos ang lahat ng kaya ko dahil hindi ako sigurado kung mawawala ba ang system ko o hindi. Nanatili siyang tahimik habang pilit na itinatago ang pag-aalala sa posibleng pagkawalan ng kapangyarihang bumago sa kanyang buhay. Napakamot sa batok si Taekyang at sabing, naisip ko lang na kailangan kong samantalahin ng husto ang mga bagong kapangyarihang natagpuan ko. Saad naman ni Leader Choi na may halong pag-aalala, mapapagod ka lang sa sarili mo Taekyang, mangyaring isipin mo rin ang tungkol sa iyong pamilya. Sumagi sa isip ni Taekyang ang salitang pamilya. Naisip niya na matagal na pala mula noong huli niyang nakausap ang mga ito sa telepono, hindi pa niya nagagawang bisitahin sila. 2 buwan na ba ang nakalipas, hindi kung isasama pa niya ang panahon na ginugol niya sa mundo ng Merm. Halos 3 buwan na rin pala. Itinuro siya ni Leader Choi at seryosong sinabi na sa anumang kaso ang kanilang guild ay sumusunod sa Hunter's Law. Nakalagay din ito sa kanyang pansamantalang kontrata, kaya dapat ay magpahinga siya sa katapusan ng linggo at huwag munang gumawa ng kahit anong bagay na may kinalaman sa trabaho, kung hindi, maaari niyang masira ang kontrata. Napabuntong hininga na lamang si Taekyang at tumugon na susundin na lang niya ang sinabi ni Leader Choi. Ngunit ang taong ito,
Si Leader Choi ay talaga namang matigas pagdating sa pahinga, lagi niyang sinasabi na ang isang tao ay dapat magpahinga kapag sinabihan na gawin ito dahil sa pagiging mahigpit niya sa bagay na yun. Naisip ni Taekyung na marahil isa rin siyang disente at maayos na tao. Pero agad binawi ni Taekyung ang sinabi niyang disente si Leader Choi. Naalala niya kasi ang araw na humingi siya ng tulong dito, ngunit ni hindi man lang siya tinulungan bagkus ay pinanood lang siya habang nahihirapan. Sa isang araw pa naman ay 3 gate agad ang kanilang na-raid. At kinabukasan, 4 na magkasunod na gateway pa ang kanilang sinalakay, kahit hindi na niya alam kung ilang beses na nila itong ginagawa. Samantala, yumuko naman ang butler ni Leader Choi at mahinahong nagsabi na handa na ang lahat. Obvious naman, naisip ni Taekyung, pinapahinga lang niya ako tuwing weekend dahil gusto niya akong abusuhin ulit sa susunod na linggo. Masama rin ang loob ko sa mayordomo na kahit gabi na ay hindi pa rin makaalis. Nagtanong na si Leader Choi kung handa na ba ang lahat. At agad namang sumagot ang butler na handa na ang lahat at naroon na sa loob ng case ang ipinag-utos sa kanya. Ibinigay ng butler ang case na hawak niya habang nakasimangot pa rin ang ating bida at nakakulos ang mga kamay. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ibig sabihin ng ibinibigay sa kanya na case at kung anong laman nito. Nang matanggap na ng ating bida ang case, muntikan na siyang madapa dahil sa bigat nito. Namula pa ang kanyang mga kamay sa bigat ng hawak kaya napakunot ang kanyang noo habang iniisip kung ano ang laman ng case na yun. Hanggang sa lumaki ang mga mata ni Taekyung nang mapagtanto niya na ang laman ng case ay isang mahalagang bagay. At tama nga ang hinala niya dahil kinumpirma ito ni Leader Choi na yun muna ang paunang sahod para sa kanya. Napakamot si Taekyung at napatanong, akala ko babayaran ako sa linggo, magkano ito? Pinaliwanag naman ni Leader Choi na medyo mas mataas yun kaysa sa nakasaad sa kontrata. Isinama ko na rin ang kabuuang balanse kaya siguraduhin mong suriin ito para sa sarili mo, sabi pa ng butler habang yumuko. Aalis na ako ngayon, magkita tayo sa susunod, Mr. Mangangaso. Humarurot na ang sasakyan ng butler at ni Leader Choi habang naiwan naman si Taekyung hawak pa rin ang case. Sinuri niya ito habang naglalakad mag-isa sa lansangan. Tumingin siya sa bawat direksyon, nagmamasid kung may ibang taong nakatingin sa kanya, na para bang takot siyang manakawan ng isang mahalagang bagay. Pagdating sa isang upuan, maingat niyang nilapag ang case. Dahan-dahan niyang inilagay ang password habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang kamay. Hanggang sa biglang lumiwanag ang sentimental na bagay sa loob at dahan-dahan na ring nagbukas ang case. Nang makita ni Taekyung ang laman ng case ay agad siyang napamura at nanlaki ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang limpak-limpak na pera, at sa ibabaw nito ay may nakapatong na puting papel na naglalaman ng mahalagang detalye ng kredito. Agad niyang nasabi magkano kaya ito. Kinuha niya ang papel at binilang isa-isa ang laman ng case upang masiguro kung tama ang halaga. Matapos suriin ang lahat, sakto nga ang balanse at walang labis ni kulang. Nakumpirma ni Taekyung na ang kabuuang halaga ng laman ng case ay 30,000 dolyar. Napangiti siya at napasabi, sa isang gabi lang yumaman agad ako. Hindi pa dito nagtatapos dahil nang sinuri pa ni Taekyung ang ilalim ng case ay napansin niyang may isa pang sobre. Binuksan niya ito at halos mapatalon sa gulat nang makita ang bonus na 270,000 dolyar. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Leader Choi na nagdagdag ito ng kaunting pounds. Dahil dito ay naramdaman ni Taekyung ang halong saya at kaba. Dahil sa pagiging mukhang pera ng ating bida, agad niyang naisip na parang superhero si Leader Choi dahil binigyan siya ng napakalaking halaga. Ngayon ay napagdesisyonan niyang ialay na lamang ang natitirang buhay niya sa kanilang guild. Habang sa isip niya ay nakangiti si Leader Choi na tila nagsasabi ng good job. Matapos ang lahat ng iyon, agad nang nagtungo ang ating bida sa elevator na may tatak na 1201. Pagkapasok niya ay pinindot niya ang 759 yun ang password ng kanilang bahay. Habang unti-unting bumubukas ang pinto ay tanging dilim lang ang bumungad sa kanya. Ngunit kasunod noon ay ang pamilyar na mga tinig, ang masiglang boses ng kanyang kapatid at ang malambing na tawag ng kanyang ina. Ngumiti siya ng malawak dahil sa wakas makakauwi na rin siya matapos ang mahabang panahon. Ang masiglang pagbati ng kanyang ina ay nagbigay ng inspirasyon kay Taekyung upang magpatuloy sa buhay. Totoo nga ang kasabihan na ang oras ay parang ginto dahil sa bawat sandaling umuuwi ka may mga magulang na sabik na naghihintay sa iyo. Tanda ng pagmamahal na hindi kailanman kumukupas. Malapad pa rin ang ngiti ni Taekyung at kumikislap ang kanyang mga mata, pati na rin ang paligid dahil sa labis na saya niya. Pagkalapag ng pera sa harap ng ating bida, agad na napasigaw sa tuwa ang kanyang bunsong kapatid,
habang ang kanilang ina ay napahawak sa dibdib sa sobrang gulat at galak sa dami ng perang nakita. Hindi rin nagpahuli ang ating bida, ipinakita niya sa kanila ang kanyang C-rank license dahilan para mas lalo silang mamangha. Nang makita yun ng kanyang kapatid, lalo pa itong nagsaya, kumikislap ang mga mata nito at ang ngiti niya'y mas lalong lumapad pa ng paghanga at saya para sa kanyang kuya. Matapos ipakita ng ating bida ang lahat, napuno ng tuwa ang kanyang kapatid na halos hindi mapakali sa sobrang saya. Tumatakbo ito habang hinahabol ng kanilang ina na natatawa sa tagpo, samantalang ang ating bida naman ay halos manghina sa bigat ng mga bitbit niya. Nanginginig pa ang katawan pero hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi. Nagpunta silang mag-anak sa isang mamahaling kainan, nagbago ang kanilang anyo, suot ang malilinis at mag-agarang kasuotan sa mahabang mesa, nakahain ng iba't ibang uri ng pagkain, at isang waiter ang nakatayo sa tabi ng ating bida, handang tumulong anumang oras. Ang ina ng ating bida ay halos maiyak sa tuwa, hindi makapaniwala na natapos na rin ang mga panahong puno ng hirap at utang. Paglabas nila ng gusali, masisilayan ang maliwanag na tanawin, mga ilaw, tawanan at damdamin ng pag-asa na parang bagong yugto ng buhay ang nagsisimula. Habang mahimbing pa sa pagtulog si Taekyang, may mga salitang maririnig na mahirap maunawaan, parang mga bulong mula sa di malamang pinanggalingan. Hanggang sa isang malakas na tinig ng tawag ang marinig. Binibigkas ang pangalan niyang Taekyang, ngunit kahit paulit-ulit itong marinig, hindi pa rin siya nagigising. Maya-maya nagmulat na rin si Taekyang, pawisan at bahagyang hingal, worry galing sa isang masamang panaginip. Sa tabi niya abala naman ang kanyang bunsong kapatid sa pagtawag sa kanyang pangalan, puno ng pag-aalala. Nag-abiso ang sistema ni Taekyang na kinansela ang pagtulog. Nainis si Taekyang, lalo na't pakiramdam niya'y muntika na niyang makasalubong si kamatayan. Hingal na hingal siya habang nakahiga pa rin, pilit inaayos ang sarili. Lumapit naman ang kanyang bunsong kapatid at nagtanong, kung nanaginip ba siya o hindi lang talaga siya mapakali ngayong gabi. Unti-unting tumayo si Taekyang at medyo iritadong nagtanong kung ano raw ba ang pinagsasabi ng kanyang kapatid habang abala siya sa pagtulog. Napansin naman ng bunso na basang-basa sa pawis ang buong katawan ni Taekyang. Halatang hindi naging payapa ang kanyang panaginip. Mas lalo pang sumakit ang ulo ni Taekyang dahil hindi niya maalala ang mga nangyari sa kanya ngayong araw. Napahawak na lang siya sa ulo habang pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Habang hawak pa rin ang kanyang sentido, mahina niyang sambit, karaniwan kapag natutulog ako mahusay na inaayos ng sistema ang kalagayan ng katawan ko, pero ngayon parang may kakaiba. Nag-aalalang tinanong siya ng kanyang bunsong kapatid, kuya, may nangyari bang masama sa'yo? Walang maisagot si Taekyang, kaya ang tanging nasabi niya na lang ay walang masamang nangyayari sa akin. Pinaalala naman ng kanyang bunsong kapatid, kung may nangyari sabihin mo agad sa akin, huwag mong pasanin lahat mag-isa. Kahit si mama nag-aalala na rin sa'yo, lalo na't kumikilos ka ng parang hindi normal. Dahil dito nagkaroon ng kaunting bangayan ng magkapatid, hindi nila mapigil ang magtalo dahil sa hindi pagkakaunawaan, kaya nagpalusot na lang ang bunso at sinabing, biro lang yun kuya. Ipinaliwanag ni Taekyang na seryoso siya, nasasakupan ko na ang lahat ng gastusin natin sa bahay, kaya ano pa ba ang dapat kong alalahanin? Teka, may isang bagay akong iniisip, paano natin gagastusin ang lahat ng pera natin mula ngayon? Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi na wala kang dapat ipag-alala tungkol sa akin, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ngunit hindi naniwala ang bunsong kapatid ni Taekyang dahil halatang nagsisinungaling ito, lalo na at namumula ang mukha niya. Kaya mabilis itong tinalikuran si Taekyang at sinabi na ayos lang din ako, kaya hindi mo ako kailangang alalahanin. Mahinang napatawa si Taekyang habang pilit niyang itinatago ang bigat ng problemang dinadala niya. Habang papalayo na sana ang bunsong kapatid ni Taekyang, bigla itong huminto sa paglakad, kaya napatigil din si Taekyang sa mahina niyang pagtawa. Tahimik ang paligid nang marinig ni Taekyang ang tanong ng kanyang kapatid kung sino raw ba si Jin Wikyang na palagi niyang binabanggit. Habang natutulog siya, napahinto si Taekyang at tila nanlamig ang kanyang katawan sa kaba. Hindi niya inaasahan na maririnig pa niya ang pangalang iyon mula mismo sa kanyang kapatid. Kinumpirma ni Taekyang kung tama ba ang narinig niya mula sa kanyang kapatid, kaya bigla na lamang napalitan ng katahimikan ang kanilang samahan. Sa loob ng silid walang ni isa ang nagsalita at tanging mahinang tunog lamang ng hangin ang maririnig, habang pareho silang tila nag-aalangan kung sino ang unang babasag sa katahimikan.